Dismayado si Nanay Lutgarda matapos madiskubre na may ghost project umano na farm-to-market road sa kanilang barangay dito sa Ginubatan, Albay. Iba na talaga na ako ng lugar ng maanomalya na talaga ng ano. Tapos nung nagkabalita nga na aragsabi nga nagkaburol sana ngayon ng mga ganito ng project sabi ko ay di tayo naiiba dun sa sinasabi nila. Sa pagbisita ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. sa Barangay Lower Binugsakan, ininspeksyon ang 2021 FMR project. Base kasi sa validation ng DA Internal Audit Service, noong Nobyembre, ang dapat sanang 1 kilometrong haba at 5 metrong lapad na access road ay hindi na isakatuparan sa inaprubahang lugar. Sinasabi nila, ito daw yun, na 2021 budget. Pero base dito naman sa nakikita nyo, 2019 ginawa to. So, ibig sabihin, tapos 0.5 lang ito. Ang nakalagay ito, 0.5. 1 kilometer dapat. So ngayon, hahanapin natin yung 2018-2019 kung meron ba to o wala. Kung meron, ibig sabihin, excuse lang ito. Kasi sinasabi na ito yung FMR ng 2021. Pero base sa ebidensya, malinaw naman, 2019 kinabit ito eh. Dagdag pa ng kalihim, ipinaalam daw sa kanilang mga auditor na inilipat ang proyekto noong April 2021 sa kahilingan ng isang dating kongresista dahil sa right-of-way at environmental constraints na nakaapekto sa proyekto. Binisita rin ang original na location site sa Purok 4 sa naturang barangay, ngunit wala ring bakas ng sinasabing farm-to-market road at ibang proyekto ang ipinatupad dito. Binigyang diin ni Laurel na papanagutin ang mga sangkot at palalalimin pa ang investigasyon ng pamahalaan. Personally seen na wala talaga dito yung FMR, kaso to. Habulin namin yung 4 dubs na yun, pinapakuha ko na kayo sa kotse yung kung sino yung incorporator, sino yung presidente, sino yung mga director. So, it's a show cause na yan, I guess, no? Then, our legal team will be actively pursuing this. Giit ng kalihim, patuloy ang inspeksyon at pag-audit ng DA upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa mga irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.